At gaya po ng pagtutok ng News TV Quick Response Team sa pagkamatay po ni Mark Andre Marcos ay marami na rin po kaming na-cover sa nakalipas na taon. At balikan po natin ang ilan sa mga pangyayaring yan sa aking report. Sa isang taong pagbabalita ng News TV Quick Response Team, ilang krimeng gumulantang sa sambayanan ang aming inihatid. Ang karumal-dumal na panghahalay at pagpatay sa UPLB student na si Given Grace Sebanico, aming sinubaybayan. Naroon kami na muntik makuyog ang sospek nang iharap sila sa mga galit na kaanak ni Given Grace. Ang panawagan para sa hustisya ng kanyang mga kaeskwela, hindi namin pinalagpas. At sa puntong ito po ay mahigit isang dekada itong ganito. Hanggang sa tuluyang isara ang kaso. Sila sa ungol ng 13 taong gulang na si Inilantad din ng QRT ang pagpatay sa 13 taong gulang na dalagita sa mismong bahay niya sa Santa Mesa, Maynila. Sir, bakit? Ano po na yun? Meron na kami na mga Ang sospek sa pagpatay, tiyuhin ng biktima. Dalawang trahedya sa tagig nitong Enerong sinugod ng QRT. Sa isang massacre po ay 3 miyembro po ng pamilya ang napatay. Habang dito po naman sa Lower Bicutan ay isang pagsabog ang naganap mag-aalas 3 kaninang hapon. Nasa likuran ko lamang po yung blast site kung saan po 4 na katao na ang nasawi sa pagsabog na yan. Katuwang ng mga otoridad, siniyasat namin ang massacre sa Upper Bicutan kung saan patay ang mag-iina matapos pagbabarilin. Sa kwento ni Mary Grace na isa sa mga nakaligtas, bago ginawa ng suspect na si June yung krimen, ay nagmasid-masid muna siya sa paligid upang tingnan kung may makakakita sa kanya. At sa kanya ginawa na pumasok sa loob ng maliit na silid na ito, binaril yung kanyang nobya na si Miraflor, yung nanay ni Miraflor na si Aling Flor de Lisa, pero binuhay niya yung kanilang 1 buwang gulang na anak. Pagkatapos noon, ay dumiretso dito sa hagdanan yung suspect, kung saan nakasalubong naman niya yung isa sa mga kapatid na lalaki na si Norberto at sa kanya pinagbabaril. Nang araw din yun, binulabog ng pagsabog ang Lower Bicutan matapos weldingin ang isang mortar. Mga sandaling ito po ay patuloy pa rin ang ginagawang pagproseso sa lugar dito. 4 ang patay habang 10 ang sugatan, kabilang ang 4 na menor de edad. Bukod sa mga krimen, binantayan din namin ang mga aksidente. Nitong Abril, sinadya namin ang Dasmariñas, Cavite, kung saan 4 na bayang nasunog matapos salpukin ng isang tanker. Tinutukan din ng QRT ang pagsabog sa isang gasolinahan sa Araneta Avenue. Humihigop daw noon ng diesel ang tanker nang bigla itong magliyab. Nalapnos ang balat ng driver ng tanker sa insidente. Sa Taytay, Rizal, pinuntahan namin ang tinagurang Killer Highway kung saan 5 patay ng salpukin ng isang truck ang police substation sa gilid ng highway. Huling-huli sa CCTV ang pagbulusok ng truck na nawalan daw ng preno. Sa Quezon City naman itong Hulyo, nalibing ng buhay ang mag-iina nang tumabon sa kanilang tinutuluyan ang lupa mula sa tumagilid na truck. Inabutan pa naming nakatagilid ang truck sa loob ng isang pribadong bakuran. Bumaon daw ang gulong ng truck sa lupang lumambot dahil sa walang patid na pagulan. Kung mapapansin nyo po, yung gulong ng truck na ito ay nakalubog na dito sa malaking o malambot na bahagi ng lupa. Saksi rin kami sa mga aksidente sa Riles. Nitong Marso, pinunta namin ang Riles sa Calamba, Laguna, kung saan namatay ang isang school directress at kanyang anak matapos kaladkarin ng tren ang sinasakyan nilang kotse. Sa Los Baños, nagkalasog-lasog ang katawan ng lasing na lalaki matapos masagasaan ng tren na papuntang Maynila. Maging sa Candelaria, Quezon, kung saan bumangga ang isang Innova sa isang tren at 3 ang patay. Nitong Hulyo naman sa EDSA Ortigas, pinuntahan namin ang bus na sumalpok sa railings ng flyover, dahilan upang paigtingin ang pagbabawal sa mga bus na dumaan sa mga flyover. Nasa likuran ko lamang nga po itong EDSA Ortigas sa flyover southbound, kung saan po dito bumalagpag kanina at ang inyong nakikita ay yung pong nabunging railings nito pong flyover na ito. 7 sugatan sa insidente. Ngayong taon, patuloy na susugod ang QRT.
Ito po ang News TV Quick Response Team sa Barangay Genti de Leon sa Valenzuela, kung saan isang malaking tipak po ng adobe ang bumagsak sa 3 kabahayan dito sa ilalim ng tulay na aking kinatatayuan na inyo pong nakikita, at 2 po ang nasawi dyan. Kung nasa ng balita para ihatid sa inyo ang makatotohanan at makabuluhang impormasyon. At yan po mabibili sa balita at impormasyon sa mga oras na ito. Magandang gabi po. Ako po si Jiga Manikad. Itong News TV, ngalan ng katotohanan.